Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin to. Opo. You have to make her feel good before she leaves. Opo. Nel, Po. baka naman mahalata ka niyan. Ay, sorry. Mula sa oras na ito, kayong tatlong inaasahan ko na tumingin sa kapakanan ni Marie Chris na walang masamang mangyayari sa kanya o sa kahit sino man sa inyong mga kasama. Opo. Super tagal. Nila? Oo mo, ang ginagawa mo. Feeling ko yan yung kay Rob. Kaya, 30 minutes. ano? What do you think what it is? Tingin ninyo. What if Borlog? What if Borlog? Ako ka, kanina. Award siya. We are now responsible that no one is going to sleep in the house. Napakatagal nyo eh. Pakulo nila yan para hindi na tayo magtanong. Totoo nga. With the Bawal matulog forever. warned Hindi you kasi kanina si na Nel yung before. pinakamatagal na tulog. At kahit ano pang paglilihim ang gawin ng tatlo, naging mahirap para kay Nel na itago ang nararamdaman. Okay ka lang. Dito ka. Kasi ano kami, Wala yan. pinadress up kami lahat para kami magkaroon ng tatlo May ng... ano ka dito? Wala Sorry. Wala naman sa rules yung Borlog. Let's pray. Hindi ko wala rin. Ano? So, tapos na ito mag-bihis. Ay! What a Makabihis tayo para lang sa kila. Ang automatic nomination nitong si automatically Wendy, nominated ang for paghiwalay ni na Gian at Pamela, at ang pagkakaligtas nitong si Bruce at Mickey sa next round of nominations. Pero hindi lahat ay nakakaalam sa sikretong itinatago ni na Mickey, Nel at Bodie. Kaya naman sa pagbubukas ng Day 64 ay ginawa ng tatlong boys na maging espesyal ang araw na ito para kay Marie Chris. Paggising, wala pa rin kamaling-malay ang mga housemates na naghihintay para kay Marie Chris. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Ang nais ko ay malaman mo na mahal kita. Pero si Nel agad na binigyang kahulugan ng panggising. What a song. Bakit? Feel mo na naman para sa'yo yung kantang yun. Hindi, sobrang ano. Para sa'yo yun. Morning. Morning. Ano? Wala. Lahat pag-ibig na naman. Wake up call. At agad tinupad ang kanyang task, ang gawing maligaya ang mga nalalabing sandali ni Marie Chris sa loob ng bahay ni Kuya. Grabe ka! Wait lang! Lulusugin naman ako. Hindi man tayo! Wala! Sumunod naman si Bodie sa pagkikipag-bonding kay Marie Chris. May question ako. Pagi ka na in love ka ng ginagawa mo? Marie Chris, mukhang may kahulugan ang tanong mo, ha? Hindi ko nga alam. Alam mo, ayaw mo lang sabihin. Napaka-safe mo. Hindi, sasabihin ko Be honest to yourself. Super safe, super safe. Hindi. Bakit nga? Oh, sige, sasabihin. Oh, go. For example, may tao ako nagugustuhan dito. Pati ko iniisip kung magugustuhan ko ba sa labas. Ganun yung ano. Isa-isa na rin nagdatingan ng ibang mga housemates. Ba't tayo nagtipon dito? Wala lang. Tipong-tipong. Tinakabalak sa inyo eh. Jake, siguro. Panahon na. Time na. Ano, para sabihin na namin sa'yo. Gusto namin i-announce na kahapon, alam niyo pumasok kami sa confession room. And supposed to be aming tatlo automatic nomination. Pero pagkatapos lumabas ako ng confession room, nangyari is sinanggal ni Kuya sa amin yung tatlong automatic nomination binigay kay Marie Chris. Dahil binubuko niya kami. Oo, binuko Sa ka. task. No, just kidding. Hindi naman eh. Hindi na umakakto na nga ako eh.
Ito naman, sinira ka agad. Kasi kahapon si Marie Chris. So ano? Wala, nilonggo ko siya kahapon. Update kita. Pag ito naging totoo, promise, magpapakamatay na ka na dyan. Sa day 64 sa loob ng bahay ni Kuya, itinakdang ipaalam kay Marie Chris ang kanyang napipintong pag-alis. Pero bago ang napakatinding balitang ito, ipinakausap muna siya sa ating resident psychologist para ihanda siya sa mga mangyayari. Matapos ang psychology session, unang nilapitan ni Marie Chris si Beatrice. Bakit? Ano ka ba? Ba't umiiyak? O sige, itry natin. Time. Mga 5 minutes. Siguro, di ba nagkaano tayo parang, yun nga yung discussion, ganun. Siguro yung, di ba sabi mo sa akin, ayaw mo na push ako, ever, ganun, no? Kasi parang, mas gusto ko pa kasing, yun nga na, kahit galit ka, or ano mang nararamdaman mo, parang mas gusto ko pag sabihin mo sa akin kasi minsan nakikita ko yung ugali ng papa ko sa ibang housemates kasi papa ko never siya nag-share yung emotion niya kung masaya man siya or galit siya sa akin, lagi akong dinededma, parang gano'n. Lagi niya tinatago yung emotion niya, parang gano'n. At saka natutulori ako kasi hindi ko maramdaman anong nararamdaman ng tao sa akin. Parang gano'n. Pero wala akong whatever galit or whatever. Parang lang kasi nakikita ko yung ugali niya na ano lang ako, na-pressure lang ako, parang gano'n. Pero wala akong galit sa'yo, kay D, or kahit kanino. Parang nakikita ko kasi yung ugali niya. Lagi niya akong dinededma, hindi niya sinasabi sa akin saan ako nagkakamali, saan kung masaya siya sa akin, or hindi siya masaya, parang gano'n. Never kami nag-share ng emotion na parang gano'n. Walang mami. Aba? Ano ka ba? Diba sabi ko sa'yo, pag wala, wala. Kasi pag meron, sasabihin ko naman. Kaya Kung galit ako, nagkataon lang talaga dito sa bahay. Wala akong kinakagalitan. Hindi ibig sabihin na hindi ako vocal. Or, saka, di ba pag masaya ako,